yun, nakalikal ulit yung camera. So maglilinis tayo ng mga gears. So ang tagal kong bago na nabuksan ulit yung cabinet para kalikalin tong mga DSLR. Last na nagamit ko to nung kailan ba? Nung nag-shoot kami ng pang pre-birthday ni Sefi. So yan, tanggalin natin yung shield ko, yung shield ng screen. Worn out na yung screen ng D100. Lumang luma na to guys. Ang production date nito is year 2002 pa. So ilang years na tong camera na to. Pero ito, nabili ko to sa katrabaho ko dati sa office. Binenta niya lang sa akin ng low price lang kasi di na daw niya ginagamit, pang secondary camera. Ang gamit niyang memory card is CF card pa. Ang maximum memory niya is 512 MB. Yan, tatlong CF card. Meron ding 2GB. Yun pala yung maximum niya, 2GB. Yan. Buksan natin yung loob. Puro likabok na yung mirror niya. Okay lang malikabokan yung mirror, basta wag lang magka-mold. Yan, kasi yan madali lang linisin. Wag lang magka-mold yung loob kasi manunuot siya hanggang sa sensor. Kaya yun yung iniiwasan. Nalalagay ako lagi ng silica gel para kahit pa paano mabawasan yung moisture sa loob ng cabinet. Yan. Tapos gamit tayo ng blower. Tapos guys, pag gagamit kayo ng blower, dapat yung body nakatutok pababa para yung kapag mapapagpag yung dumi niya, pag mahuhulog yung dumi, pababa rin yung laglag niya. Hindi pupunta sa loob ng body yung mga dust. Yan, tapos brush. Yan. Ito pang linis talaga ng camera yung pen cleaner na yan. Brush and pen cleaner. Yan, may mabibili yan online. Mura lang naman. Mga tag 150 to 200. Tapos may kasama na siyang wet and dry cloth. Yan. Ito, may kasama siyang yung foam kinakabit sa dulo ng pen. Yan, para malinis yung mga dust na nakakapit ng gusto sa surface. Yun yung ginagamit. Imbis na gumamit ka ng kung anong pangkutkot, yun yung gagamitin natin. Yan, ididikit lang natin sa dulo para matanggal yung mga dirt dun sa dulo ng pen. Tapos yun ay panglilinis natin. Yan, kapag wala kayong pen cleaner, okay naman yung pwede naman yung microfiber na cloth. Okay lang naman yun para sa akin kasi dati yun din yung ginagamit ko. Microfiber cloth para mapunasan yung mga dust na kumapit ng husto. Huwag lang kayo gagamit ng wet cloth o kaya wet wipe sa internals ng body kasi pwedeng maka-apekto yun sa electronics ng body. So baka makakontribute pa sa pagkasira ng camera. D1000 D100 pala. Hirap ang disadvantage kasi ng DSLR pag yung nagta-travel ka, bulky masyado, malaki yung mga DSLR camera. Tapos bukod sa malaki, katulad nito, mga mid-range na DSLR to, mabigat yung body kasi magnesium alloy yan, bakal yan, mabigat. Pati tong D7000 mabigat yan,
tank build yan. Pero ang advantage nito, makunat, hindi siya madaling masira. Nakailang bagsak na ako dito sa mga camera ko, pero hindi pa rin siya yung working, yung workhorse niya ganun pa rin, stable pa rin yung shots mo, pristine pa rin kumuha yung camera. Tapos tanggalin natin yung strap para malinisan ng maayos yung mga singit-singit. Yung mga battle scar niya, yung rubber grip, tuklap na sa katagalan kasi na parang nabe-weather na siya. Syempre yung pawis ng kamay, acid yun eh. So nanunuot din sa rubber. Yun yung nakakadagdag sa pagka-wear and tear ng rubber ng camera. Yan, pati yung loob. Yun yung parang brown na yan. Hindi yan, dirt yan, pero ano siya, yun yung weather sealing niya. Meron yung parang fabric at saka rubber sa singit-singit. Para kapag kahit nag-shoot ka ng umuulan o kaya yung maalikabok, hindi basta-basta mapapasukan yung loob ng camera. Tapos blower din, blower sa singit-singit para matanggal yung mga likabok. Dito gumamit na ako ng wet wipes. Kasi ano naman siya, externals naman ng camera. Pantanggal lang dun sa mga lint. Lint ba yung tawag dun? Hindi ko alam tawag. Basta yung mga ganun, yung mga nanuot na mga dumi. Yan. Tagal na nung D7000 na to sa akin. Siguro may mga 9 years na to. Magde-decade na. Tagal na. Tapos yung lens na yan pa yung lens niya, yung pinakaunang 50mm. Basag-basag na nga yung yung mount niya, yung pinagkakapitan ng lens cap. Basag-basag na siya. Pero gumagana pa rin. Yan yung loob niya. So okay pa rin yung mirror, goods pa rin. Tapos yung foam niya sa loob, okay pa naman din. Yun yung nag-absorb ng mga dumi, yung foam. I-blower lang natin para matanggal yung mga likabok. Sa same procedure, pababa yung camera habang binoblower para yung dirt, pag nahipa na ng blower, pababa din yung hulog niya. Hindi siya pupunta sa gilid-gilid o singit-singit ng loob ng camera. Yan. Tapos tissue, dry tissue para din lang sa mirror niya, sa flipping mirror. Nagtingin ako sa Lazada, sa Shopee nung rubber parts niya. Mahal din. Yung rubber grip niya, yung isang side pa lang yung grip, nagko-cost na siya ng 1,200. Tapos tinignan ko yung isang buong set, yung all around rubber set ng camera. Maabot din ng 4,000. Yan. Tapos magana tayo, manual na image sensor cleaning. Yan. Punta lang kayo sa settings, tapos clean image sensor. Tapos select nyo lang yung clean sensor now. Tapos okay na yun, goods to go. Tapos ito na si lens. Yan kapag nagtatabi ako ng camera sa cabinet or sa bag, lagi kong siniswitch sa manual mode yung lens. Para kahit magalaw-galaw man siya o masiksik sa loob, hindi mapupwersa yung mechanism ng lens na yung biglang mapipihit. Kasi nakasira yun yung pag naka-automatic mode yung lens mo tsaka body, tas mapipihit bigla, pwedeng may mag-crack sa loob. So ang ginagawa ko pag nagtatabi ako ng lens tsaka camera sa bag, pag nakatabi siya sa loob, naka-manual yung lens niya, para kahit napapihit man siya o umikot, okay lang kasi naka-manual mode nga so natitwist siya ng freely. Puro gas-gas na rin yung
external lens, yung external glass. Pero goods pa rin yan, hindi na-apektuhan yung shot. Yan, 50mm to na 1.8. 1.8, mumurahin lang siya pero yung performance niya napakaganda. Ito yung ginagamit sa low light condition na photography kasi malaki yung aperture niya, 1.8. So pwede kang gumamit ng fast shutter speed kahit na naka low light ka. Itodo mo lang yung aperture niya to 1.8 or 2.8, goods na siya. So yun, ang check up and cleaning, mabilisan lang. Yan. Ito lang muna. So tapusin ko na yung vlog. See you on my next video, guys. Thank you for watching.